and streamline the bureaucracy based on justice and fairness. After overhauling and streamlining the bureaucracy, yung mga nasa government officials and employees, itataas ang economic security. Itataas ang economic security. Ibig sabihin, wala silang maging problema sa educational needs ng kanilang mga anak, medical needs ng kanilang mga anak, at guaranteed yung kanilang retirement funds. Hindi katulad ngayon. Ang retirement funds ng SSGSIS, hindi malaman nasaan, naka-invest sa mga blue chips. Absolute transparency, merong leadership na example. Kasi yung tubig galing sa itaas, pag marami yung tubig, pag bumaba na, lahat mahahawa. O sa kung ilang taga-BIR employees, taga-register of deeds employees, bakit hindi may iwasang humingi ng potong-potong na ganito? Meron 50 pesos, may 100 pesos, etc. No? Meron silang box na gano'n. Alam niyo ba, Reddy? Ang sweldo namin, kulang pa para pong matrikula ng aming anak, magbayad sa apartment, kung walang housing, etc. etc. Yung mga superiors namin, kung magnakaw, dang milyon, yun yung sa itaas, bilyon-bilyon. Tapos silang maliliit. Kaya nga, masyadong injustice eh. Kapag nagkaroon ng matinong presidente, gagamitin niya yung presidential power niya to overhaul the system, the government. Mayroong tinatawag na leadership example. Dahil ako magugulot eh. Mayroong transparency. Walang transaction sa gobyerno na nililuto sa monkey business. Talagang competition, pagalingan ng creativity, pagalingan ng resourcefulness, pagalingan ng industry. Ngayon, lalagyan ng ngipin ang mga batas. Siyempre, ang appointment ng cabinets, matitinaw. Hindi po pwedeng dahil lang kaibigan mo, kumpare mo, pamag-anak mo. Hindi po pwede yan. Kung hindi ko magagawa, yung plataforma ng gobyerno ng Bangong Pilipinas, hindi ako po pwedeng pumasok dito sa labanan nito. Pwede pa ako mapatay dito eh. Bakit? Eh, wala kang pakialam kung gangster ka o titans ka eh. Pag ikaw ang dahilan at naghihirap ang milyon-milyon tao, you have to be made accountable. Dahil pag-review ko lahat yan eh. Overhaul ng Department of Justice, ang Ombudsman, ang Commission on Audit. Alam naman ng mga presidente yan, hindi lang nila magawa eh. Yung mga ilgato na yun, ang dali naman kunin yun eh. Kasi sila kumukuha na din. Yun ang dahilan. Kaya, you're right. Ayaw nilang ibulgar kasi sila mismo mabubulgar. Sila may mga hidden numbered accounts sa Switzerland banks, sa Germany, sa Hong Kong, sa America, etc. etc. Madali naman yun eh. Ako, 90 days lang, labasan yun eh. Yung within 190 days, 100 days. Alam mo gagawin namin eh. So how will your first 100 days look like? It will be full of exciting hope. Full of exciting hope. The first 100 days. Kasi makikita nila, wala akong tinatago kahit katitingin. Bakit ang NPA gusto kong suportahan noong 2004? Pinagalitan yung mga pastor. Nakarating sa akin, bakit kayo tatamad-tamad mga kampanya kay Brother Eddie? Kami hindi namin kilala si Brother Eddie. Siya ang nakampanya namin. Bakit? Eh alam namin pag yan, tao na yun naging presidente, makauwi na kami sa aming pamilya. Ngayon, sumuko ka. For the last 9 years, sumuko ka. Salvage ka. Tatakot sila, makasalvage sila eh. Eh gusto na ng tahimik na buhay. Gusto na lang bumalik sa kanilang pamilya. Napakaraming kabataan. Nabubuhay ng walang magulang. Dahil sa injustices, dysfunctional structure and systems ng ating lipunan. Eh, hindi, alam nyo, nagpasalamat ako sa Diyos dahil ako yung nakakilala sa Kanya. Kung hindi, baka ako number 1. Ako papalit sa intellectual, ibang intellect ni Cablas, ano? Pero he's the source of many spirit, mga yung patriotism, ha? Alam mo naman yun, kung nag-aaral mo ang mga writings niya, no? Eh, doon ako nabago sa PCC compound ng University of Pilipinas. Doon ko naintindihan ang patriotism, love for God and country. Brother Eddie, there's a question dito from Jester. He asked, how will you reconcile the concept of Republican secular democracy with your concept of faith-based governance?
Before you answer that, Brother Eddie, just to support lang yun, I'm just following the discussions sa Blur and Twitter about the forum kasi naka-live stream tayo so may interaction din. So far, ang nakikita kong ano dito is the motivation behind to run is okay. The conviction to run is more than okay. Unfortunately, some of the listeners that we have right now, hindi nila mapag-merge yung concept na running a secular government should be not sectarian. But yung point na it will be a biblical base. Now, personally, I understand that I'm a Christian myself. But for the non-believers, the non-Christians, the other faith, and hindi nila mapagbanggayan parang nagiging na-alienate the other groups. Bakit? I understand your point, Sunny. No? Bakit si Chairman Nurmiswari na isang hardline Muslim decided to join us in his decision to run for governor in Sulu under Bang Pilipinas? Bakit si Dr. Alonto na isang Muslim, grandson ni former Senator Alonto Mindanao, decided to join us? Ang dami mga Muslims sa Mindanao running under, everyday may mga nag-a-apply to be adopted. No? Bakit may mga Seventh-day Adventist, mayroong El Shaddai, bakit iba-ibang grupo? Kasi kilala nila si Brother Eddie. Si Brother Eddie hindi isang religious fanatic. Hindi tayo religious fanatic, full-blooded Democrat si Brother Eddie. Bago ako naging godly, at hindi ko kinahiyang maging godly. At gusto kong maging godly. Iba, maaaring kaya, no way. Naniniwala talaga ako sa Diyos. Dati kalaban ako ng Diyos. Maraming incidents na sa mga miracles sa Bible. No? Kaya sa akin, walang conflict yan. You have to respect the religion of everyone. Ang importante, merong good governance, righteous leadership, responsive government to the needs of the millions of our people. Yung religion, individual mo yan sa Diyos eh. Kung ayaw mong maniwala sa Diyos, bahala ka. Kung gusto mong mag-protestante, mag-katoliko, mag-ganito, bahala ka sa sarili mo. Pero do not sacrifice the national interest and general welfare of the Filipino people. Sobrang ang paghihirap ng ating bayan eh. Tayo, inutunan tayo sa buong nabasa siguro, few months ago, yung journalist, author ng libro sa Hong Kong, di ba? Ang bansang Pilipinas ay hindi dapat igalang dahil bansa lang ng mga alila. Meron nagprotesta sa atin yung ilan, pero hanggang doon lang. Kaya sa akin, Sunny, yung conflict, walang conflict ang righteous governance sa anumang faith ng tao sa kanyang religion na kinakaaniban. There is no real conflict between righteous governance or righteous government or good government and the faith of anyone. There are bad Muslims, there are good Muslims. There are bad Catholics, there are good Catholics. There are bad Protestants and good Protestants. There are good born-again Christians and bad, corrupt born-again Christians. So, hindi tayo dapat nasa padrong ng relihiyon eh. And good unbelievers and bad unbelievers. Oh, merong good believers and good unbelievers. Bad unbelievers, bad and good unbelievers. Sa totoo, marami kaming supporters na hindi mo akalain susuporta sa iyo eh. Dahil mahal lang nila ang bansa. Mahal lang nila ang righteousness. Brother, do you think, like sabi niyo yung isa sa mga El Shaddai na sagot niyo, do you think you will be able to rally the whole El Shaddai group? Well,